Maraming ganyan na eksena sa idinaos na traslasyon kahapon na nasaksiyan ng buong mundo. Halatang halata na inilabas na napakaraming deboto ang kanilang pananabik sa tradisyon na hindi nila naranasan ng 3 taon dahil sa pandemya. Sa bahagi ng traslasyon sa Arlegui Street, naputol ang isa sa 2 lubid na humihila sa andas. Dahil sa sobrang pag-agawan sa lubid, hindi agad ito napansin ng mga deboto na mistulan na silang nagcha-cha-cha pero hindi umuusad ang andas. Nang makausad ang andas ng ilang metro, ang andas naman ang tinarget ng mga deboto. Nagsilbing tulay ang mga balikat at ulo ng mga deboto ng mga kapwa nila deboto na sabik na makasampa ng andas. Ang naputol na bahagi ng lubid ay ibinalik na lamang ng ilang deboto sa simbahan ng Quiapo. Ang pagkaputol ng lubid ang sanhi, kaya't bumagal pa ang pag-usad ng andas dahil hindi na magkasabay ang hila. Nagbunga din ito ng magkakaiba ng direksyon ng tinatawag nilang agos. Huwag na ho kayong umakyat, mga kapatid! Bago pa dumaan ang traslasyon sa Arlegui Street, inabutan ko ang grupo ng mga deboto na nagmula pa sa Bacoor City sa Cavite at nalaman ko na ilan sa kanila ay nagbabala na makihatak sa lubid o makasampa sa andas. Gagawin po namin ngayon, pagdating po ng Nazareno dito po, mag-ano po kami sa lubid, mag-iinom po kami sa lubid, magkasalan po sa lubid, ganoon po. Edad 18 nang magsimula maging aktibo sa traslasyon ng Nazareno si Gerald at ito ay namana pa niya sa kanyang ama na namana naman ang pamamanata sa ama nito. Itinuturing ni Gerald na dalisay ang motibo sa pakikibahagi sa traslasyon at anya hindi makakaila na may ilan na iba ang hangarin. Ano pakiramdam? Siyempre po sa akin, ang pakiramdam po, maginhawa, masaya, para nakakawala po ng pagod. Pag nasa itaas ka po, nakikita mo po Nazareno po. Kumbaga, worth ba yung sabi mo, pagod? Worth it naman po talaga. Sabihin na natin delikado, may panganib, Opo. pero worth ba worth yun? it naman po. Worth it. Di ko po iniisip yung delikado, yung kung ano mangyayari po sa akin. Ang sa akin lang po, masalaya ko po yung poong Nazareno. So, kumbaga, masasabi mo na yung pangangatwiran mo yan din ang pangangatwiran ng mga talagang masigasig na gustong sumampa. Sa akin po, ayun po talaga yung, ang sabi nyo po, ang pangangatwiran nga po. Yung iba po kasing tao ngayon hindi na po yung debosyon ng yung ginagawa Parang pasikatan na lang po nangyayari ngayon. Kasama din sa kanilang grupo ang mag-inang Carolina at Eliza Noble na ang pakay makahawak din sa lubid o makalapit sa andas. Lakasan talaga ng loob pero nakahawak ka talaga ng lubid Kumbaga parang sige-sige sa kabahala na pinagsama, no? Bahala na po si Poong Nazareno. Ano po, debosyon na namin yun ng pamilya namin. Nag-start sa lolo ko, sa tatay niya po. Tapos napasa-pasa na sa amin. Yes po. Meron ka bang parang personal na kahilingan? Yung para yun po, katulad. sarili? Hindi po, yung para lang din sa pamilya ko. Especially sa nanay ko. Yun nga, di ba may sakit po siya sa puso. Gumaling siya. Since gumaling siya, syempre, inano na po namin para magtuloy-tuloy din yung paggaling niya. Nang malaman nila Gerald, Alingconi at Eliza na malapit na sa kinaroroonan namin ang andas, agad na silang umalis para sumalubong. At iyon na ang huling pagkakataon na nakita ko sila dahil nilamon na sila ng tinatawag na agos ng libo-libong deboto ng Nazareno. John Scosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.